What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Mainit-init na balita ngayon no, itong panloloob dito sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Matapos ang sunod-sunod na pambabatikos o kritisismo nito sa Administrasyong Marcos. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika sino pa ba ang gagawa nito kundi di umano ang bangag na presidente na si BBM at ang kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag rin tinalakay niya rito ang pagiging tapang-tapangan ni Marcos Jr. sa harap ng kamera na makikipaggera na di umano sa China ngunit hanggang ngayon hindi magawa-gawa dahil at tapang-tapangan lamang o pakitang tao di umano sa taong bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. May breaking news tayo mga palangga. Attorney Vic may banta sa kanyang buhay. Okay? Naku po. Kakalungkot naman ito. Attorney Vic may banta sa kanyang buhay. Ngayong araw, may nagpanggap na di umano'y Grab driver couple na nag-inquire for legal services sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, bago natin ituloy itong issue natin sa South China Sea, importante ito. Pakishare nyo to. So ngayong araw, ayon sa ating source, ay yun nga, may nagpanggap na Grab driver na couple na nag-inquire for legal service sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Ang sabi sa lobby guard ay expected sila sa opisina. So naiwan ang babae sa lobby. Pag-akyat sa opisina ng lalaki ay wala siyang appointment at nagsabing walk-in at mag-inquire ng marital legal services. Grabe. So, iniwan yung kanyang nagpapanggap na kasamang wife siguro. Paano ba? Iniwan ang babae sa lobby, okay? Ang sabi dito, yung lawyer na nag-asikaso dito sa guy, sa sa lalaking ito, sabi dito, the lawyer who attended to this guy finds it odd na may walk-in dahil ito ay, very unlikely sa office nila dahil hindi ganon yung pag may pumupuntang mga kliyente. Okay? So nag-inquire kunwari at nagtanong nasaan si Attorney Vic. At ang sagot ng lawyer doon sa kanyang law firm, matagal na hindi napupunta dito. Mga 2 years na. So ang sagot daw nitong lalaki, saan nag-o-office? Wala ba siyang satellite office? So ayon sa ating source, nakatunog ang lawyer and right away, terminate ang consultation. So habang nasa taas ang lalaki, ang babae naman nasa lobby ay sinosurvey ang lugar from ground floor to 5th floor. Oh my God. Wala nang ibang gagawa nito mga kababayan kundi ang gobyernong bangag. Right? So, nakuhaan naman ng teka muna. I don't know kung pwede nating i-post to, pero mukhang hindi. Okay. Wait a minute. Ayun, so may mga record na nag-log in sila sa guard. Teka, we'll see if we are allowed to hindi mo na natin sabihin siguro yung pangalan. Okay. So may mga ebidensya tayong nakuha but so far hindi natin pwedeng ipakita mo na sa inyo. Let's wait for the advice. Okay? Mahirap oh my na. God. Baka tumakas. Okay, but anyway, so far ay safe si Attorney Vic. At the moment sa ating pag-uusap ay safe siya. Gusto lang niyang ipaalam na mayroon na namang masasamang elemento. Alam niyo na kung sino ang masamang elemento. Sino ba magtatangka ng buhay namin? Like ako, may death threat. Diba? Now, Attorney Vic Rodriguez. Wala na pong ibang magtatangka sa buhay namin kundi ang bangag na gobyernong ito. Bangag na Marcos Jr. Okay. Anyway, mga palangga, so pwede pala natin banggitin yung pangalan ng mga allegedly
Okay? Kasi wala pang investigation, based dun sa kanilang ipinakitang pagpanggap na kunyari may appointment sila sa opisina o sa law firm ni Attorney Vic, wala naman pala. But anyway, ito ang kanyang pangalan. Spencer, what's the name? Alcaraz. Okay? So, ang naka-login na nagpanggap na may appointment kay Attorney Vic ay Spencer Alcaraz at yung babae ay Veronica Constantino. Constantino, mga kababayan. Okay? Okay. So anyway, at the moment po ay pinaiimbestigahan na at I believe na i-report na ito. So gusto ko lang malaman ninyo, breaking news ay may nagpapanggap na may pagbabanta sa buhay ni Attorney Vic. Sa tagal-tagal nating napapanood si Attorney Vic noong panahon ni Marcos Jr., wala naman tayong, nung tinutulungan niya si Marcos Jr. as a former spokesperson, wala naman tayong narinig na may kalaban siya or what. Pero this time, di ba, wala rin naman siyang kalaban. Nagvo-voice out lang naman tayo, nagvo-voice out kami. Like ako, wala naman akong kalaban. Di ba? Wala akong kaaway na kaibigan or kung sino man. But ganun pa man, meron akong death threat. 3 pa nga eh. And na-report ko dito sa FBI. And now, our fighter, our maisog Attorney Vic Rodriguez, pare-pareho na kami ngayon kahinatnan. At sino nasa likod nito? O di ang bangag na gobyernong yan. Walang iba niyan kundi si Lisa at si Marcos Jr. ang may punot dulo ng kahayupan na yan, mga kababayan. Nakakagalit lang. Actually, nakakagalit kasi yung report natin ngayon. Pero mas nakakagalit ito dahil kailangan ninyong malaman na lahat tayo pinagbabantaan na. So, papayag na lang ba kayo? Grabe. Again, mga men and women in uniform na now, kanina sinasabi ko na naputulan ng daliri, tapos meron 8 na hindi lang isang tao ang nasaktan, kundi mahigit 1. Tapos anong ginagawa nito? Kaya sabi ko dyan sa title natin kanina, tatawid na ba tayo sa Rubicon River? Dahil ito yung kayabangan itong hinayupak na Bangag Junior na ito eh. Binigyan ng medalya itong Marina ito. And now, nag-press conference si Bersamin na yung nangyari daw, mga kapalangga, okay, na mangyari daw, like few hours ago, doon sa South China Sea, na kung saan may naputulan ng daliri at may mga nasaktan, ay misunderstanding lang. Pinagluloko kayo? Akala ko ba matapang? Akala ko ba ready na to sa bang itong hayop na ito? Na gobyernong ito. Bakit ngayon misunderstanding? Nakikita naman, tingnan kung gaano kayo ginagago sa kasinungalingan. Kaya Noong June 17, mga kababayan. Yung nangyayari, mga kababayan, tila'y nagtatapang-tapangan na lang, no? Nang kunwari, kinakalaban ng Administrasyong Marcos ang China, pero ang totoo, takot naman pala. Nagbigay ng statement yung kanilang spokesperson na si Jay Tariela na napakayabang ang kanyang statement na ito ang kanyang itinuran. Ang sabi ng mga gonggong, okay, June 17, today the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard conducted a routine rotation and resupply Aurora mission to BRP Sierra Madre LS-57 at Ayungin Shoal. However, the mission was disrupted by the illegal and aggressive actions of Chinese maritime forces. Bakit ngayon misunderstanding na lang? Akala ko ba gusto nyo nang isalang ang Pilipino sa pakikipaggurguran? Mga hayop to, mga to. Then, the People's, sabi dito, tuloy natin, sabi ni Tariela, the People's Liberation Army, Navy, PLAN, China Coast Guard or CCG and Chinese Maritime Militia vessels engaged in dangerous maneuvers, including ramming and towing. Diba? Despite the illegal, aggressive, and reckless actions by the Chinese Maritime Forces, our personnel showed restraint and professionalism, refrained from escalating the tension, and carried on with their mission. Ang sabi dyan, naging aggressive ang China. Tapos tayo ay nag-maintain lang tayo ng professionalism, kaya nag-end up sa pagkaputol ng daliri at pagkasakit, nasaktan yung ating mga ibang maritime Halata namang ginagago tayo. Itong kadyutahan nila. But ganun pa man, mga kababayan,
Akala ko ba handang-handa na tayo? 'Di ba yun yung gusto ninyo, yung mga sarado utak? 'Di ba gusto niyong manindigan at labanan natin yung China? Naputulan na 'to, eh. Sabi nga ni Kuting Jr., "If a Filipino was killed by a willful act," okay? Ito ay tatawid na tayo sa Rubicon River. No retreat, no surrender na, lulusob na tayo ng bonggang-bongga. Eh, bakit hindi pa kayo lumulusob? Ibig sabihin, Pakitang tao misunderstanding eh. lang yung naputulan ng daliri? Mm. See, ganon kayo gaguhin ng gobyerno ninyo. It's the same thing ng panggagago ni Lisa sa inyo na nagkaroon sila ng conversation ni Chis Escudero nung inagaw niya yung alak. Nagtimo contradictory ang pinagsasabi nito ni Tariela doon sa kay Lucas Bersamin na misunderstanding lang daw ang nangyari. Misunderstanding? May naputulan ng daliri? Yan ba ang misunderstanding? Nakikita niyo naman sa video na nagkaroon talaga ng talagang banggaan ng boat. Mayroon pa nga doon, binutas yung binutas yung rubber boat. Oh. So, mga kababayan, doon sa ano na yun, sa press conference ni Bersamin, di ba? Ano ang mga katanungan sa kanya? O, sabi ng reporter, meron ba kayong gagawin? O, para, makipag-ugnayan sa China? O, makipag-usap? O, anong sinabi ni Bersamin? Oo, makikipag-ugnayan daw sila para i-solve itong mga problemang ito, para ma-maintain yung mga peace éclabouche, wala siyang sinabing diplomacy, pero makikipag-ugnayan. Eh, bakit ba kayo makikipag-ugnayan? Eh, ang ingay-ingay nyo na sa international. Na ready kayong, sabi ni Kuting, once na may masaktan lang o may matsugi na Pilipino, tatawid na tayo sa Rubicon River. Ba't di pa kayo tumawid? Jutang Ginemas nyo. Naduwag kayo? Yun yung sinasabi natin mga palanggan na kailangan yung magising. And now, lahat ng mga nagsispeak up, si Attorney Vic, napanood nyo yung sa Antipolo, yung kanyang speech, very powerful. Diba? Na sinasabi niya na hindi tayo pwedeng lumaban sa makikipag-away sa China. Hindi rin tayo makikipag-away, hindi rin kayo makikipag-away sa amin, sa mga Amerikano. Siyempre, kumbaga hindi tayo, ang Pilipinas, okay, ang Pilipinas ay walang kakayahan na makipaggera. And sa simplest explanation ni Attorney Vic Rodriguez at marami pang mga speakers sa maisog, sila Harry Roque, Attorney Glenn Chong, na hindi natin kayang makipag-away. Another, kina-cancel nila yung ating, business sa kanila. Like yung mga saging natin o iba pang mga agricultural products, hinaharang na tayo sa pag-i-export sa kanila at ilang bilyong piso ang mawawala sa inyo dahil sa kayabangan nitong hinayupak na gobyernong ito. Tama. Nakala mo Kaysa kaya makipag-usap makipaggera ng dyan sa China maayos. na yan. I'm not saying na hindi natin ipagtatanggol yung ating karapatan